merong bibili ng lupa? Yes, Ganun opo, ba? opo. Nag-issue ng cheque? Yes, opo. Oo, magkano yung cheque? Ang usapan po namin is 240 nung agent, pero ang ibinenta is 270. Sinong may hawak ng cheque? Ako po, nasa akin po yung Okay. check. Kanino nakapangalan ang cheque? Yun nga po rin ang nakakapagtaka kasi bakit niya ipinangalan kay do sa agent, hindi sa akin. Meron pong dating pulis po, PO1 John Gilby Ilaw. Okay. Siya po ay na-dismiss sa PNP service February 6, 2018 sa kasong grave neglect of duty. Naku. Nag-awol po siya, ma'am. Pa-actionan po namin yan, ma'am. We will assure you na kung anumang mga criminal violation niya ay sasampahan natin siya ng kaukulang reklamo po. Colonel, magandang hapon po. Sakop niyo po ba si Patrolman John Gilby Ilaw? Wala po akong taong patrolman ilaw. Kung halimbawa po yung kaso po ay dito nangyari sa amin na Yun na nga. sa Tanawan City po, Oo. maaari po nga anytime pumunta po sa akin mismo Oo. yung ating complainant para po magawa po natin yung kaso po para may file po agad Oo. natin sa piskalya po. Patrolman dyan, hindi naman tayo dadaan tayo sa ganito kung sinasagot mo lang ako ng maayos. Alam mo naman kung bakit ko binibenta yung farm, di ba? Kaso ito ginawa mo sa amin. Parang lang kami. Paano nyo nakilala itong si Patrolman na Gilby? Actually kasi meron nag-agent sa akin na ang pangalan ay si Teddy or Teodoro Coro. Ngayon, nagmagandang loob siya na siya na lang daw mag-agent para ihanap yung bibili ng farm. Pero, ano daw, siyempre may commission siya. Sabi ko, sige, wala namang problema. Normal naman yan eh. Hanggang sa nakilala niya si Patrolman John, pinakilala niya sa akin na siya daw yung bibili. So, ako, sige, good. Okay naman kung ganun. Nag-meet kami sa, sa Tanawan na sabi niya, ako nga pala si ganito, bibili. At sige, ano po ba ang trabaho nyo? O, pulis nga daw siya. Tapos, yung asawa niya ay miyembro ng Philippine Army. So, sino ba namang hindi magtitiwala na parehas naman nasa government sila? Eh di ngayon, yung tiwala ko, talagang naibigay ko sa kanya hanggang sa nabigyan niya ako ng cheque. Yun nga lang, nagtataka ako bakit. Yun nga sa cheque niya, ang nakalagay ay pangalan ni Teodoro. So, gato yun, sir. Itong si Teodoro, yung ahente, paano rin daw niya nakilala itong si John Gilby? Sa ano rin daw, sabi niya, nag-post daw siya sa online hanggang sa nakilala niya to, nag-pop up daw sa niya, sa post. Ngayon po, itong farm po ninyo, sir, gaano kalaki? Actually, yung lupa na inupahan namin ng kapatid ko is almost nasa 1 hectare. Pero yung nagagamit naming lupa dito is hindi naman siya totally kabuuan. Pero kompleto siya sa facilities na. Meron na siya yung mga kulungan ng manok, bahay ng manok, kumbaga lahat na. Kaya nga sabi ko sa 200 naman is parang pamigay presyo na nga yun. Yung selling price mo ay magkano? Ang bigay ko sa kanya is 240. Pero ang sabi naman sa akin ng agent ko, ang kanyang asking daw kay Patrolman John is 270. Which is may nasabi rin siya sa akin na nag-down daw si Patrolman sa kanya ng 20,000. So sabi ko, bakit sa'yo? So, hindi ko na rin inano kasi sabi niya, ikaltas mo na lang doon sa kasi 270 naman yung inano ko. So, ganito yun, sir, no? 240,000 yung selling price mo, 270 yung doon kay Patrolman. May naganap po ba na yung mga papeles mo, naibigay mo na pagkaabot ng cheque sa'yo? Ay, hindi pa. Kaya nga sabi ko, bago tayo magkaroon ng close deal dito is kailangan ko munang ma-cash out yung cheque mo bago tayo magkaroon ng mga pirmahan na ikaw ay may karapatan na rito na ganito, ako ay lalabas na. Okay. So, kumbaga, before kayo magkapirmahan, sinubukan mo i-cash out, nagulat ka na, sabi mo, hindi sa'yo nakapangalan, pinuntahan mo pa rin ba sa bangko? Hindi na, kasi nga, ang iniisip ko nun is, hindi rin naman ako pakinggan ng bangko nito dahil ang nakapangalan naman dito is si Teodoro. Okay. Kayo ba ni Teodoro ay pumunta sa bangko para subukang i-cash out? Hindi rin. Ano ang naging usapan nyo ng ahente? Ang naging usapan naman namin is, pero nag-ano rin naman siya, nasabi niya sa akin is, pare, ganito gawin natin, gusto mo paputukin natin yan sa bangko, ganito, ganyan. Kaso,
sabi ko, paano natin mapapaputok ito, lipas na yung sa araw. Hindi pa rin pwede naman yan, sabi niya sa akin. Kaso, nung time naman na yun is, hindi rin ako makapag-decide na kailan ako pupunta doon para mag-ano kami nung sa check-in na yun. Dahil bukod sa may trabaho ko, inaasikaso ko rin yung kaso nung kapatid ko. Okay. So, ibig sabihin, sir, etong si Teodoro, hindi niya rin nasubukan i-cash out sa bangko? Hindi rin, hanggang sa naglaho na lang din siya. So, ibig sabihin, etong pera, hindi mo alam kung na-withdraw niya o hindi? Hindi ko alam. Wala. Okay. After nun, nung hindi ka nakapunta doon sa Batangas, kailan ka na nagduda na ano ba ang nangyayari na? Ano na, nung time na sinasabi nga ni Kuya Nestor na sabi niya, Kuya, hindi na nagpupunta rito si patrol, si Kuya Jan, tawag niya kasi doon, si Kuya Jan. Ang mga alaga natin dito, wala nang mga pagkain nangyayari. Ako na tuloy siya na daw ang nag-aabono. Pero before na nagkausap na kayo, ilang beses bumibisita doon? Madalas yun, nung hindi pa siya nakakalabas ng manok. Madalas. Siguro, halos sa isang linggo, 5 beses nagpupunta doon. Minsan nga, pag pupunta ako, nagugulat ako na andun din. Kahit wala pa yung mga papeles nyo? Kahit wala pa. Okay, nabanggit mo rin sa amin na pati yung mga manok kinuha. Kung yun yung farm mo, syempre, yung mga alagaan mo nandun lang. Bakit kinuha? Yun nga ang pinagtataka ko rin, bakit kaya kinabukasan ko na rin nalaman yun na kumuha pala siya ng sabi pa nga 10, yung pala 11. Na sabi nga sa akin ni Kuya Nestor na, Kuya, nagkuha ng manok dito si Kuya Jan. Ang manok, 10. 10 pa nga nung una Para saan daw? Sabi ko, bakit? Bakit naglabas? Sabi ko Kuya Nestor, walang karapatan maglabas yan hanggat hindi pa natin napepera. Yung check-in niya, naku, patay tayo dyan. Sabi ko, ari tayo dyan. Yun, simula nun, hindi ko na siya... Hindi na rin sumasagot? Sumasagot yung primero, ma'am. Pero puro siya promises, na ganito, ganyan. Ano daw dahilan? Bakit niya kinuha? Kasi wala pa daw siyang collection. Bebenta? Wala naman siya sinabing gano'n ibebenta. Wala lang daw siyang collection na Sabi ko, pare, ganito na lang. Kung hindi mo mababayaran din yung napag-usapan nating cash doon sa cheque mo, bayaran mo lang sa akin yung nilabas mong manok. Yun, simula nung sinabi ko gano'n, siya na May pinakita ho ba siya, sir, na katunayan na siya ay isang active na police? Meron pa ba siyang pinakita sa inyo? Wala. Sinasabi lang niya na siya ay police, ay aktibo. Na nagjo-duty pa? Sabi niya pa nga, may nag-duty siya. Parang may sabi pa nga siya sa akin, nado pa nga sa cellphone na text niya na duty somewhere, Quezon ba? So, tiwala ko, police nga ito. Ngayon, nung hindi nyo na nakakausap, etong mga manok, sir, na kinuha niya, sa tingin mga magkano po? Ang bentahan kasi namin yan, per per season, kasi yung season, that time yung season yan, ang mga nasa 5,000. Ngayon, so sa 11 ang manok, so total 55,000 siya. Anong klaseng manok po, Ben, sir? Mga panabong yan, mga pang yung mga pang laban talaga sa So yun yung kinuha niya, yung... Yes, opo. Yung mga magagandang klase talaga, yung mga talagang pang derbihan. Pero kumbaga, sa farm na binebenta mo, kasama na yung mga manok doon? Lahatan talaga yun. Okay. So, kumbaga, nakadama pa siya, nakauna pa siya sa inyo? Yes, ganun na nangyari. Parang pinakagat niya ako dun sa check-in binigay niya. Okay. So, before nung na-discover daw siya nitong Teodoro, na unang binisita niya yung farm, nakita niya na may mga manok talaga? Yes, opo. Yun nagustuhan niya talaga. Maganda yung facility, ayos ang klima. Etong Teodoro, taga saan naman? Sabi niya, siya, taga Batangas din. Pero nakita ko yung mga ID na inano ko sa kanya, parang Kalamba ba? Parang ganun. So, kumbaga sa social media lang, Facebook, lahat itong nakilala? Hindi, meron ko siyang, sa Facebook, pero yung mga na-picturean ko yung mga lisensya sa PRC, passport niya, na-picturean ko rin. Ayun, nako, maganda at merong ganun. Sa tingin mo, sir, ano ang nakikita mong dahilan bakit hindi na tinuloy nitong pulis na bayaran ka at ituloy na kunin itong farm mo? Hindi ko rin alam Basta ang naisip ko lang sa ngayon, kaya hindi niya tinuloy yan, is wala talaga siyang balak. Parang gusto niya lang talaga akong isahan. Isahan at kunin yung mga manok. Siyempre, panabong pala to. Ayun. So, ano ang mga pinaka gusto mong mangyari ngayon, sir? Ang gusto ko kasing mangyari, mabayaran niya lahat ng mga atrasyon niya lang sa akin. Para
wala na kaming problema o back to normal tayo kasi yun lang naman talaga hinahabol ko kasi alam naman niya nung bakit kailangan ko ng pera kasi yung pamangkin ko na anak ng kapatid ko na pinatay is nag-aano nga rin sa akin na tito, ganito, ganyan. Kaso sabi ko, Nini, antayin mo lang pag nabenta ko yung mga manok ni papa mo, padadalang kita. Kasi nag-aaral siya. Eh, minsan nga nagsabi niya, problema ko nga tito yung yung pambayad ko dun sa upa ng kanyang tinitirhan, eh wala na nga si papa. Sabi niya, wala na nga si papa, siya lang nag-aano sa akin. Sabi, minsan napapadalhan ko naman kung kaya ko, pero hindi naman kasi lagi. Ngayon po sir, ano nga naging reaction mo nung na-verify po natin, no? Kaya director na talagang ito ay hindi na po active sa serbisyo at dismiss po talaga noong 2018. Yung parang ano kami ni Kuya Nestor na isahan tayo. Sabi ko parang nagago tayo, hindi parang ginago tayo ni police doon Pati ikaw kasi ikaw ang lagi kang naandun. Pinangakuan ka ng pinangakuan, nadali ka rin sa pangako. Pasasahurin ka ng 8,000. Tapos ganyan hanggang sa nakapagluwal ka patuloy ng pambili ng patuka ng mga yan na dapat, which is siya dapat. Yun, kaya sabi niya, oo nga Pero sana maano natin yan kuya si Jan. Makuha natin para makausap natin. Wala naman tayong intention na pero kung hindi patuloy siyang magtatago, siguro pwede nating sampan siguro ng kaso. Ayun. Sige sir, kasi yung mga ganito na baka hindi lamang kayo yung mga naisahan niya, kundi marami pa rin po mga biktima, kaya talagang maganda nito ay madala at magbigay lesson to sa kanya na hindi dapat ginagamit yung pangalan, yung organization para sa mga personal niyang kalokohan, lalo na tulad ho ninyo, yung pera ho sana na magagamit niyo po doon, makukuha niyo para ho pala doon sa anak po nung kapatid po ninyo. So, malaking bagay yun na dapat malaki talaga. Maibigay sa kanya. Especially, pati yung manok, kinuha. May natira pa ba ho, sir, doon? Yan yung masakit mo kasi sobrang bigat din kasi ng budget. Pagdating sa paggaganyang manukan, medyo, although naputustusan ko naman ng pagkain din yung manok kasi minsan kasi napapabayaan din. Kaya, yung mga manukan ko doon is parang napapabayaan na rin kasi wala na rin akong pantustos. Although, meron mang pagpapatok ko, pero kailangan ng mga pang-vitamins pa niyan. Kung pang-vitamins, syempre, dito lang sa So, kumbaga, parang hindi na maintained yung mga manok nun. Ilan na ho ang natira pa? Marami-rami pa rin naman. Siguro, abot pa rin siya ng mga nasa 30 piraso pa rin naman yata lahat-lahat yun. Dami-rami pa rin. Yung kinuha niya yung manok, paano niya to kinuha? Mayroon siyang dalang sasakyan? Meron, may sasakyan siya kasi si Kuya Nestor, siya mismo kasing nag-impake nun Sinakay doon sa sasakyan niya. Tapos yun, sabi pa nga nung una is parang ang sabi ni Kuya Nestor ay yung kasama niya ay parang bilas ng dating mayor ng 13. Okay, so marami siyang mga binabanggit. Oo, marami siyang binabanggit. Okay. Ngayon sir, dito sa nangyari, ano yung parang natutunan ninyo? Hindi na siguro muna ako magtitiwala sa mga taong nakakaharap ko. Especially kung tungkol sa mga manok-manok na at marami pala ng loloko dyan sa mga ganyan. Yun po, nabanggit naman po sa atin ni Director at ng Tanawan, Batangas Police Station na tutulong po ang Chief of Police po natin para magawan po ng paraan yung nangyari po sa inyo at kung talagang hindi na ho ito magpapakita, ay kasuhan po natin. Opo. Kasama ho namin si Sir Roderick at yung kanyang caretaker po na si Sir Nestor Malabanan. At nandito po kami para malaman ano po ang may tutulong ng Tanawan City Police Station sa panlolokong naganap po sa kanila. Yes ma'am, dito po sa Tanawan Police Station ay i-extend po natin yung tulong na pwede nating ibigay sa ating complainant upang makasuhan po natin yung mga taong involved dito sa panloloko, pagnanakaw ng manok, at yung pagpapakilala na isa siyang alagad ng batas. Ano po yung maaring ma-file po natin na kaso laban po doon sa pulis na nagpanggap? Yes ma'am, haharap itong ating akusado sa patong-patong na kaso tulad ng kasong estafa. Kasama na rin yung mga kasabwat niya sa mga naganap na transaksyon.
At kasama na rin po yung kasong pagnanakaw sa mga manok na ninakaw sa farm ni Sir Roderick at yung usurpation of authority. Ayun. So talaga pong ibig sabihin, sir, no, na itong katransaksyon po nila ay matagal nang wala sa serbisyo. Opo. At sa katunayan po ay itong ating akusado ay AWOL PNP personnel po. Kaya wala na pong pinanghahawakan ang PNP sa kanya at wala na po sa kontrol ng PNP kung ano man yung mga ginagawa niyang transaction sa labas. Ayun. Sir Roderick, ano po ang kahilingan ho ninyo sa ating PNP? Kami po humihiling na sana ay malutas tong kaso na to, na bigyan din ng na mapalutang to si Patrolman John Gilby at maparusahan din siya sa kanyang ginawang panloloko. Diyan, yung pinangako mo sa akin sahod na isang buwan, ako umasa, hindi naman pala yung bibigay. Yun lang sana, hindi nyo na ako pinangakuan na para hindi ako umasa. So, kumaga po, Sir Nestor, ayan, napangakuan dahil siya po yung caretaker po ng farm lot. So, yun na nangyari, ay sila po yung nagiging kausap nito nga nagpanggap po natin na pulis. At ano po ang proseso po sa pagpa-file po ng kaso ni John? So, kukuhanan po natin ng salaysay itong ating mga biktima, ma'am, upang mailahad po nila yung mga pangyayari at lahat ng mga naging transaksyon nila dito sa ating akusado. At ito po ay ating kasama ng mga ebidensya na ilalahad nila sa amin ay dadalhin po natin ito sa Office of the Prosecutor para po isampa po natin yung mga kaukulang kaso na kakaharapin ng ating mga akusado. Ako'y nagpapasalamat na natugunan itong aking problema tungkol dyan sa panloloko sa akin ng isang dating pulis. So, magandang umaga po, ma'am. Bali, andito po ngayon yung inirereklamong tao ni Sir Roderick na si John Ilaw, John Milby Ilaw. Paghaharapin po natin sila dito ngayon kung para maliwanagan po tayo dito sa kinakaharap nating insidente. Ang masasabi ko lang sa iyo, John, di ba, ang dami kong calls, tawag, messages, hindi mo naman ako sinasagot. Ganito po yun kasi, sir. Nagagalit po sa akin si Ted pag po tayo ay nagkakausap. Ang sabi ho ni Ted ay bakit daw po ako makikipag-usap sa inyo, kami daw po ang magkausap. Yun po ang inaano sa akin. Tapos po, diga po hiningi ko po yung account number ninyo na ako po ay maghuhulog. Nagalit po sa akin si Ted at bakit daw po ako rerekta sa inyo ay dahil siya naman daw po ang kausap ko. Ang pagkakaunawa ko naman po ay kayo po ay nag-uusap ding dalawa. Tapos po igarne pa po. Ang huli pong usapan namin ni Ted ay umayaw na daw po kayo. Iniuurong niyo na daw po yung ating usapan at kayo daw po ay nagagalit na sa akin. Di ako po ay sabi ko, siya, paano yung mga nagastos ko sa iyo? At saka yung pati po ni Ultimo yung pambayad niya sa bahay po, nagsasabi din po sa akin. Tapos nakasangla po yung kotse niya, yung pang-interest po ng kanyang kotse, nagsasabi din po sa akin ng pahiram po muna. Tapos yun po, kaya po gayon po ang nangyari po. Dapat doon pala magtanong ka, ba't ako yung ginugulo ni Ted tapos ikaw naman nagrereklamo sa akin? Pero ang naging usapan ho namin ni Ted, okay na. Dahil yun nga po ang huling usapan namin, paano yung mga perang nakuha mo sa akin, yun po ang huling pulong namin, kaya po dapat maiharap din po natin dito si Kuya Ted. Yun na nga, pinapahanap ko na nga rin sa kanya dahil wala na nga rin. Dahil doon po may kasulatan din po kami doon ni Kuya Ted noong nakatanggap siya ng pera at saka nung check, may usapan din po kami kung magkakaproblema ay magbabalikan po. Nasaan yung kasulatan niyo ni Ted? Nasa bahay sir. Ipinahanap ko lang po sir, hindi pa lang po makita sir. Pero may kasulatan po yan. Kita po ni Kuya Nestor yun nung naggawa po ng kasulatan. Hindi ka po Kuya Nestor. Yan na rin, Kuya, ako'y tinanong nyo. Sabi ko sa inyo, Kuya, ganare. Kuya Jan, huwag mo dyan bibigay ang cheque dahil yan ay hindi pag-aari ni Kuya Ted. Sabi ko, pag-aari yan ni Kuya Eric, paano yung sinyas ko Kuya Jan sa inyong asawa? Okay, mag-aari sa Kuya Jan, dahil naman ang totoo na. Kuya Jan, huwag mo dyan bibigay ang cheque dahil yan ay hindi kay Kuya Ted. Ang usapan mo namin, Teka. Naguguluhan na ako sa kwento mo. Kanina alam mo na siya ang may-ari. Dahil sinabihan ka pa ni Ted na
Bakit ka dumidirekta sa may-ari? Akong Opo, kausap sir. mo. Ngayon, hindi mo na alam na siya ang may-ari. Hindi, sir. Yung una po yun, ang pakilala po ni Ted, siya po ang may-ari. Yun po ang nalaman ko lang po na hindi siya ang may-ari. Nung ikinuwento po, ni Kuya Nestor. Pero may text po sa inyo, sir, itong si Sir Roderick, na bakit ka kumuha ng manok na hindi ka nagpapaalam sa kanya. Hindi. Ito po nagsabi lang po yun. Ano, kumuha ka na? Ano na po, nakakuha na. At saka, nakakuha ka na. Parang kunyari, kahapon ka kumuha, ngayon ko nalaman, kaya ngayon kita kinatnon. Bakit ko intindihin yung galit mo? Hindi naman ikaw yung may-ari ng farm. Paano kung magbigay ako ng bigay tapos hindi alam ng may-ari? Di, ako naman ang nadali mo. Ganun lang yung simple, logic lang. Ang akala ko din naman po, inuulit ni Kuya Nestor, dahil kami pinupunta doon sa Manukan. Di kayo kinabukasan po yung nagpunta pa kayo sa Manukan, nagpangita po tayo doon. Nagpangita pa tayo doon. Hindi ka pa nakakapaglabas din ng manok noon. Mr. Ilaw, Opo, sir. ikaw ay nakadamage sa ating biktima. Opo, Kumuha ka ng 11 manok nang hindi niya alam. Opo, sir. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa ating biktima ngayon? Dahil kapag hindi mo naayos yung problema mo sa ating biktima, kakasuhan ka namin. Maisingin ko lang, sir, no? Gusto ko lang ma-erase din yung punto na nagbigay ka na ng cheque dito sa Teddy na to. You're assuming na ikaw nang may-ari, nagbigay ka na ng 250,000. Ngayon, after nung makuha yung manok, bakit hindi ka bumalik sa farm? Ano nangyari of all these months na hindi mo binalikan? Kasi ikaw na may-ari. Dapat, kumbaga, wala nang eto si sir, binabayaran mo na siya kada buwan kasi siya na yung caretaker mo. Ano nangyari? Nag-ano po ako doon. Ang inaano ko po, kay Kuya Ted po ako nagpapadala ng pera dahil ako po busy. Dahil yung truck nga po, kumatok ko sa Lucena, di pinaayos ka pa po. Si Kuya Ted do ang aking kapulong dahil ang sabi niya, siya daw po ang bahala habang ako po iwala. Kami po, hindi po nawawala ang communication namin ni Kuya Ted. Yun nung si Ted talaga, kami may usapan ho kami noon talaga. Bayaran mo ngayon yung kliyente nila. Bayaran mo ngayon tong biktima, tapos tayo. Apo, sir. Babayaran mo ngayon o hindi? Babayaran ko, sir. Sige. Bayaran mo ngayon, tapos tayo. Apo, sir. Sige, sir. Marami na kaming inabala mo. Apo, sir. Di, babayaran ko po. Sige, ako lang po isasangla ko lang po ang aking bracelet po. Pati kami, bubulahin mo Sir, rito. ngayon, sir, mag-iwan po muna ako ng... Ngayon mong pakita ko sa'yo batas ngayon. Hindi, sir. Mag-iwan po muna ako sa inyo ng 10,000 tapos po ibabalik po ako. Sasangla ko lang po. Ngayon, araw din. Pati ako kaharap mo, nang bobola ka pa rin. Hindi, sir. Totoong buhay po. Bayaran mo ngayon to. Apo, sir. Babayaran ko po, sir. Mag-ano lang po ako, sir. Saglit lang po, sir. Hindi lulubog ang araw, mababayaran mo to dun sa 11 manok ha? Opo, sir. Ngayon din, sir. Naipanalo mo na yung 3 manok, sasabihin mo ngayon sa amin na tatawad ka pa. Okay na yun. Lalo ka na eh. Hindi, sir. Bayaran mo to ngayon. Opo, sir. Babayaran ko po. Sige po. Sir, saglit lang po. Yung karagdagan. Harap ka rito, may ikipagtawaran ka lang pala. Dami mong nilokong tao dito. Ano, 18,000 na tayo. Saglit lang po. Ano ka kaloko? Sabi mo, 10,000. Bilangin mo po, Sir. sir. Bilangin lang muna natin. 13, 14, 15, 16, 17, 18,000. Tayo saglit lang po. One, 2, 3, 4, 5, 34, 35, 36, 37. Bali, Major, ito po ay nakapagbigay na po ng 55,000 bayad po doon sa 11 po na panabong po na manok po ni Sir Roderick. Ano po ang susunod po na mangyayari po, Major? So, magkakaroon po tayo ng paghaharap nila sa barangay, yung kanilang kasunduan. Iharap po natin sila sa lupon ng barangay at kaharap din po si Kapitan na nakakasakop po sa barangay. Andito pa rin po ang kapulisan para i-assist sila hanggang sa barangay, hanggang sa magkaroon po sila ng kasunduan po doon. Patungkol dito sa pagtatapos ng kanilang kontrata doon sa bilihan ng property, ng buildings and mga manok doon sa farm ni Sir Roderick. So itong naging kabayaran na pera ngayon ay para doon sa 11 manok na nakuha ni Mr. Ilaw sa farm. Sir Roderick, no, tama ho ba na hindi na ho kayo maghahabla din laban po kay Sir? Dahil sa nabayaran naman niya yung atraso niya sa akin, ay iuurong ko na yung habla laban sa kay Mr. Ilaw. Ang inaano ko lang is kasi ihilingin ko sa iyo yung kasing meron ka pa rin kasi napangako sa kanya na 8,000 para doon kay Kuya Nestor.
Pag naibigay mo na yun, magiging malinis na tayo parehas. Back to normal tayo. Sige, okay, sige. Ay, di, ang tanong ko, kailan mo kaya mabibigay para sa kanya? Ay di, pagkarating ko doon, papa-gcashan kita. Ngayong araw na to. Oo, kahit hanggang mamayang gabi. Pag hindi, tatawag kita kay Medyo. Oo, walang problema. Walang problema yun, kuya. Huli ko siya sa Mindoro. Oo ha, hindi. Ano naman, hindi. Ato, minatira pa naman. Edi kung sakali, yun na lang natin kung magkano na lang Oo, yung balance bigyan mo na. kay Nestor. Are, 2,000 na. Ano na lang, 6,000 na. Sige, Bigyan mo na basta sa Store. bibigyan ko siya ng kakulangan. 6,000. Oo. Para i-gcash ko na lang sa'yo, ha? Kasama yan sa kasunduan niyo dun sa barangay. Oo, sir. Kasama Oo, na. sir. Kami ay nagkasundo na ni Mr. John Ilaw dun sa atraso niya sa akin na 55,000 which is nabayaran na ngayong araw na to. Kaya kami ay gagawa isang kasulatan na kami ay naging maayos na maghihiwalay kaming maayos at walang samaan ng loob. At yung kay Kuya Nestor na kanyang pangako na 8,000 sa pagbabantay ay ibibigay din niya ngayong araw na to. Bago matapos ngayong araw na to. Nagharap sa tanggapan ng barangay, Hanopol Occidental si Ginoong Eric Nueva at Ginoong John Gilby Amparo Ilaw upang ipaalam na nagbayad na ng si Ginoong John Gilby Amparo na nagkakahalaga ng 55,000 at ang balanseng 6,000 kay Kuya Nestor Malabanan. Ngayong araw, saksi ang Rapid Tulfo staff. Sila ay lalagda bilang patunay sa kanilang napagkasunduan. Sir Roderick, ito ho ay yung farm po na binabanggit po ninyo sa amin. Oo, ito yung farm na binabanggit ko na issue nga doon sa kaso na aking ipinoporsu. Gaano po ito kalaki at ano bang inclusion nitong farm? Kasi nakita ho namin, meron kayong mga bahay ng manok, meron din talagang kayong alaga. Lahat ba kasama na? Lahat-lahat na mga naririto ay kasama doon sa presyong aming napagkasunduan. Yung mga manok na yan, yung mga kulungan, yung mga bahay na yan, pati itong ruweda na ito, pati yung bahay na yan, at yung kabuuang inupahan kong halos isang hektaryang lupa na ito. So kumbaga parang pabigay na lang talaga yung presyo. Magkano yung final price mo sa kanya? Ang pinaka-final price ko sa kanya is asking ay 240,000 para sa lahat ng mga naririto. At ang nilagay niya doon sa cheque mo ay 250,000. So magkano yung eksakto nga naging usapan ninyo? Ang aming usapan dyan ay nasa cheque 250 kasi nga dahil meron akong middleman ay tumubo siya doon. So ang akin lang talaga doon is 240 para doon sa facility nito. Kasi yung lupa naman ito ay meron pa rin naman natitirang 2 taon pa mahigit. Na free na rin para sa kanya kasi ito ay upahan lang din naman din. Okay. Ano yung pinakadahilan, sir? Bakit binibenta mo na itong farm? Actually, kasi kaya binibenta ko tong farm na ito para na lang din makalimutan ko yung nangyari sa kapatid ko kasi siya talaga nag-provide nito. At saka yung pagbebentahan is para na rin sana doon sa kanyang mga anak na naiwanan niya kasi walang-wala rin din naman din kami para tustusan yung mga pangailangan ng anak niya. Sir Nestor, kailan ho matatandaan ninyo kailan na bumisita dito si John Gilby? Nung pumunta po dito, nung nag-start sila mag-usap ni kay Eric, mga buwan po yata yun ng June. June po sila nag-usap tungkol sa kanilang kung paano ang pagbibilihan ng farm na ito ng kuhan hanggang sila nakasundo nga na nag-issue si kaya dyan ng keke na ang halaga ito 150,000. Ngayon, dumating ang panahon na nung ikiklaim na ni Kuya Eric, wala naman palang pundo. Tapos, kumuha ngayon si Kuya Jan ng isang manok. Kaya yun ang naging sanahin na kanilang usapin ngayon na natapos na. Ngayon po, sir, yung mga manok na kinuha ni John Gilby, anong klaseng mga manok ba yun?
Ayun po mga manok na sasabungan, talaga magaganda po yun. Kaya nung siya ibinigay ng halaga ni Eric na 5,000 ang bawat isa, hindi na po siya nagreklamo dahil yun po naman talaga ang kalakalan ng bintahan ng manok dito sa manukan ni Eric. Eto sir, makita namin marami pa kayong mga alaga rito. Noong mga panahon ho na kayo ang caretaker dito, sino yung nagpapakain, sino yung mga nag-aalaga sa mga manok? Ako po ang nag-aalaga dito ng manok. Ito po lahat po yung nakikita nyo yan. Yan po ay puno po ng manok. Ayan. Kaya ang halaga po nito noong panahon yun, hinalagahan ni Eric ng halagang 240,000. Sa mura pong halaga na ang gusto lang ni Eric po ay mabili mabinta dahil nga po ng pangailangan ng mga pamangkin at saka ng gastusin sa kanyang kapatid. Sa tingin mo sir, ano daw ang nagustuhan ni John Gilby sa farm na to? Kasi nakita namin, kompleto na, may facilities, maganda, may mga alaga na. Sa tingin mo, bakit niya nagustuhan to? Ang narinig ko po sa pag-uusap nila, ang upa po dito ni Eric sa isang taon ay kung di ako nagkakamali, 30 kung 25. Nakaminos na po siya ng halagang 50,000 kung sa halagang 25. Kung sa 30 naman po ay halagang 60,000 ang i-adjust na niya sa upa. Tapos ito po lahat ng mga ruwid ng ito, kubo, tipi, at ito po noon ay ang bilang po ng manok na sa tandang ay 68. Sa madalit sabi po ang halaga ni Eric na 240,000 ay walang hindi makakagusto dahil sa napakamura na pong halaga. Oo. Kung baga talagang bagsak presyo kasi isipin natin mahigit 60 ang alagang manok na panabong at kung ibebenta mo nga mga magaganda abot sa 5,000 ang isa. Maliban pa dito, magpatayo ka ng mga ganitong facility, yung materials ngayon medyo mataas na rin yung presyo, may kasama pang bahay kung sino man ang magiging caretaker niya at alaga pala talaga kumpleto na. Eto sir, magaganda yung kalidad din ng mga bahay ng mga manok. Opo. Ang halaga po nito, kung hindi ako nakakamali, nasa 400 o 500 bawat isang tipi po niyan. Ay 100 pong tipi yan, di 50,000 na ang halaga. Plus 2 taon po na sabihin natin 25 isang taon, 2 taon di 50 na. Di halaga pong 100. At ito pong ruweda, sabihin mo 50 na, di 150. Ang kubo po ay 70, 20. Di 170, kaya napakamura na pong halaga. Kaya nagustuhan po ito ni Kuya Jan na talagang gusto niyang bilhin. Tsaka magaganda po yung mga alaga nyo ngayon. Ngayon po ba kamusta na? Siyempre ilang buwan na siyang hindi dumalaw ho dito sa farm. Ano nangyari? Ayan, medyo napabayaan niya. Asa po kami na patuloy niyang susupply ng patoka at saka ng mga gamot. Hindi naman po niya pinagpatuloy. Napalipat na po sa ibang pangangalaga itong farm ni Eric. Ngayon naman po yung nag-aalaga ay may trabaho po. Yun, kaya napabayaan po ng konti ang farm. Kayo sir, nabanggit nyo na kayo ay napangakuan din na kayo ang mag-aalaga. Sino ang naging in charge sa pagkain ng mga manok? Yung po dati may kasama po ko sa hanap buhay pag malunggay din may kubo po doon. Dahil ako po sa gabi nag-malunggay, wala pong tao sa gabi. Kaya pinakusapan ko po yung mga tao kung kasama sa hanap buhay na di na muna tumigil. Na araw at gabi may taong magabantay, kaya po sa ngayon sila na po nakatigil dito. Magkano ang usapan nyo dati sir na babayaran kanya? Siya po may sabi sa akin ng 8,000 ang isang buwan. Dumating nga po yung puntong mahigit na isang buwan, hindi ako nababayaran. Kaya nabanggit ko po sa kanya kanina po yung aming pag-uusap na yun. Na salamat naman po at binayaran po sa tulong ni Idol. Ayan, so mga ilang gano'n ho kalawak ito sir? Kung ito pong lupa ito lahat ng kabuuan. Kung tutusin po ito, siguro humigit kumura sa 1 hektarya pong lupa. Okay, pero ang naokupahan nyo pa lang? Ito po ang aming nagagamit. Pero ito po, kung ito ay pinagpatuloy ni Kadyan at naging maganda kanyang plano, lahat po ito pwedeng gamitin niya. Kaya po yung halaga ni Eric na halagang 240,000, napakamura na pong halaga. Okay. Nabanggit nyo sir no, na hindi na na-maintain ito ngayon. Paano nyo po nasabi na hindi na siya worth doon sa presyo na unang napag-usapan? Paano nga po, hindi po namamawer yung damo. Yun lang naman po ang problema yung damo. Ganang ngayon po, kung matag-ulan, napakabilis po sumupang talaga ng damo. Ito po, 2 araw pa na namamawer, tanyo po, ang bilis po na supang ng damo dahil po tag-ulan. So, kailangan talaga may magbabantay rito? Opo, ma'am, opo. Okay, ayun. Saka syempre, yung mga pagkain rin ng mga manok, malaki din ang gastusin dyan. Sa isang buwan, magkano ang nauubos?
Aba, pagka po ma'am, ang pinakamura po dito sa loob ng isang buwan, 5,000. Bukod pa po yung mga gamot na binibili ni Kuya Eric sa sipon, bukod pa po yun. Sige sir, thank you. So at least ngayon nakita na natin no, na talagang kung ikaw ba naman talaga magiging interesado ka na mabili yung ganitong property, ang mali lang natin ay ginamit niya yung pagka dati niyang pulis para makapangloko at masabi na talagang siya ay interesado. Yun pala manok ang kukunin. So ngayon po ilan na lang po ang alaga ninyo ngayon sir? Ito po nasa humigit kumulang pa po mga 30 pa po. Naku, 30 na lang. Naku. From 60 plus naging 30 na. Ano nangyari sa iba? Yung pong labing isa, kinuha ni Kuya Jan, yung pong 8 na dito nga po nakalagay na nako pa. Tapos ang iba naman po, si Kuya Eric gusto maglibang sa kanila, nagdala po din si Kuya Eric ng ilang piraso na para doon siya may pinapatoka-patoka din po sa kanila. Sir Rapi, napagkasundoan namin na nabayaran na lang niya yung 11 manok na kinuha niya sa farm at yung farm ay napagkasundoan din namin na hindi ko na ito ibebenta sa kanya. Idol Rapi, marami po salamat. Kundi sa tulong nyo, hindi po makakameron ng kalutasan ng problema ni Kuya Eric. Sa inyo pong tulong at sa inyong mga staff, nagkameron na po ng linaw at matapos na po ang usapin ito. Sir Rapi, nabigyan na rin po sa akin yung 8,000 sahod ni Kuya Jam na pinagharapan ko magigit 1 buwan. Maraming po salamat, Sir Idol.